Good afternoon, Yusek. Yusek, bago ko ano yung sa hunger, tanong ka lang din po, kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag? Kamusta si Zaldico? Ang sagot ng abogado? Well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid. Yeah. Wow! Downtrodden! Pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi niyo si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Ape! Biktima! Nako! Downtrodden! Kawawa naman! Nako po. Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Downtrodden si Zaldico. Naku, parang hindi ho ata maganda gising nitong si Auntie Claire. Dito sa video na to, makikibalita lang ho tayo kung ano na naman bang kabalbalan ang pinag-uusapan nila dyan sa Malacanang Press Cartel. Hindi ho yung paghahanda dito sa Bagyong Juan o kung ano pa man. Panigurado, pagbanat ho ito sa kalaban nila sa politika. Dito rin ho sa video na to, naku, napanood nyo ho yung ating intro. Itong si DJ Chacha talagang renekta na ho itong si Zaldico. Pero bago yan, isa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito kay Manong Ted at kay DJ Chacha. Malupit ho pag-uusapan nila dito kasi marami ho talagang problema doon sa mga binitawan nitong si abogado nitong si Eli Zaldico. So ang dating parang api pa ho ata ngayon nitong si Eli Zaldico. Sa kabila ng napakaraming na perwisyo dyan sa ginawa nilang insertion, doon sa mga ginawang proyekto ng kanyang Sunwest, siya pa ngayon ang api, pambihira. Habang tayo sinasagupa itong napakalakas na Bagyong Juan, siya ho'y pakuya-kuya-kuy doon sa Espanya, painom-inom ng kape-kape siya doon, di ba? Pakain-kain siya doon ng hamon, pakain-kain siya doon ng empanada. Di ba? Habang tayo dito, sinasagupa itong napakalakas na bagyo, siya pa ang api, anak ng Petrang Garapata. Ibang level talaga itong si Zaldico. Pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Pilot. Okay, so balikan natin. Sa kanyang karanasan daw po, no? Yan. Sa paghahain nga ng kaso sa kanyang mga hinawakang kliyente, umaabot ng 10-15 years. At kinalaunan, napapawalang salang kanyang mga kliyente kasi nga sinasabi ng husgado, in the first place, dapat hindi na isampa ito. Kasi walang ebidensya. And sa kasalukuyang pong kaso, that's where we are today. I'm telling you now, walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang crime yung kliyente ko, ha? Yung kliyente ko. Kliyente namin. True FM. Kaya nga po, ngayon, sa gantong pahayag po ng isang abogado, nasa estado na. Diba? Ang obligasyon at responsibilidad na hindi biguin ang bayan. Sa dinami-dami girl ng kanilang sinasabi sa araw-araw na press conference. Sa ngayon po dagdag gastusin. Alam mo ba, Rom Ortigas? Yan. Ako ho, nauunawaan ko at akin din pong binibigyan ng pagtangkilik at pagkilala. Yung sakripisyo ho nitong nasa ICI na nag-aabono daw. Yan. Wala pa silang sweldo. We have to say thank you for your service. Pero ang realidad, ngayon po 41 million daw po ang ilalaan na paunang budget for this year to run the ICI. For this year, 41 million pe. Ang kakapal talaga. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga inayupak na to, dami na naman nilang kokobrahin. Ba't di na lang tayo nagbuo ng special task force dyan sa Ombudsman at DOJ para wala na tayong gastusin? Wala nang ICI o kung ano pa mang kabalbalan niyan. O magaling tong si retired ano pangalan nun? Associate Justice ganito. O isama niyo siya dyan. Isama niyo siya sa ganito. Isama niyo yung si Osaka dito. Siyang gawin yung tagapagsalita. Pero para magbuo pa ng isang komisyon na kung saan ginagaya lang yung trabaho ng Ombudsman. Pambira. Tapos pagka pala merong rekomendasyon niyan, aprobahan pa ng presidente. Kapal na mukha ito. 41 million. Wow. That's 41 million. Yeah. Paldo itong mga to. And then, may isinusulong na Independent People's Commission na mas malaki ang 100 milyon po sigurado yon. Pero by next year,
daang milyon pa rin po itong ICI na ito. Nakita ho ninyo? Ninakawan ka na ng 1.7 trillion na estimate, gagasta ka Trillion. pa ng daan. Mga kababayan, trilyon ho yan, trilyon. Hindi nyo ko kayang bilangin yan sa inyong lifetime, yung trilyon na yan. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Umpisahan nyo ng pagbibilang ngayon. 1, 2, hindi nyo mabibilang yung trilyon na yan. Pambira, baka milyon pa nga lang. Magkalito-lito na tayo. Kahit nga tayo nga, 10 lang, nahihirapan tayo eh. Trilyon ho pinag-uusapan natin dito mga kababayan. Daang milyon para gumawa ng rekomendasyon na kasuhan itong mga magnanakaw na ito. Ilan na po nagsasabi dyan, di ba duplication, redundant Duplication. lang ito, wala naman kayong poder. Kaya nga muli, babalik ka doon sa sinasabi ni Atty. Coyosa din, sa Yeah. ilang mga panayam, dapat din nyo na lang palakasin ng Ombudsman DOJ. Dagdagan ng tao para rekta na. O dagdagan na lang ng pondo kung kulang man sila ng pondo, 'di ba? Kasi nandiyan na trabaho na 'yun ng ombudsman dahil di naman makakapagsampa ng kaso ang ICI. 'Di ba? Anong gagawin nila? Fact finding. 'Di ba 'yung pwede gawin ng ombudsman? Kaya nilang gawin 'yun. Bakit pa tayo gagasta ng another 41 million pesos? Kasi nga pang-optics, Para cute. Pang-optics. pang-pakitan tao, Oo, para Pangpakitang masabi na tao. talagang lalaban tayo sa korupsyon. Tinatag yung ICI. pampahupa ng damdamin. Oh. Eh hindi nga, ito sa ngayon pa lang hindi na ito independent. Isolated nga sila, di ba? Kasi yung Yan. usapin ng live streaming na wala na. Wala na. Ayaw talaga nila. Pangalawa, anong independence? Na yung iyong pera subject to approval of the office of the president. Naku. Paano ko naging independent? Walang yan. Subject to approval eh. Pagka hindi na-aprobahan ni Marcos Jr. yung budget nyo, wala na. Eh siya bagay, a-aprobahan talaga yan kasi pang-optics nyo yan eh. Extension yan ng PCO eh. Independent doon. Sa totoo lang, pwede, usapan dito, o si Maynard mo ha, o si pwede nating isipin yun. Kasi nga, dependent ka sa perang ibibigay ng DBM na hindi mag-release kung walang go signal si Presidente. Doon pa lang po May Pero ito problema hong ombudsman, talaga pong sa ating saligang batas, talagang dapat independent siya. O maaari niyong pagdudahan si Ginoong Remulla. Pero, sa konsepto po nito, sa Independent. intent and spirit ng ating saligang batas, dapat talaga independent siya. Yun o talaga. Tama yung sinabi na yun itong si Manong Ted Filon. Pagdudahan nyo na't lahat-lahat at alam ko pinagdudahan nyo itong si Boying Remulla. Kaya nga ang dapat na maitalaga dyan, hindi politiko. Hindi ko talaga dapat politiko. Kaya nung natalaga tong si Boying Remulla, ika nga nasira yung pagkakakilanlan dyan at saka yung purpose kasi dapat hindi yan politiko. Kasi pagka politiko ka, wala kang gagawin dyan. Magpe-press con ka na magpe-press con. Pati yung ICC, nagiging spokesperson ka. Imbis na pag-aralan mo trabaho mo, ang ginawa mo na lang, mag-press con, patawag ka ng press con. Diba? Kasi yung yung ombudsman, may budget po talaga yan. Ika nga hindi po yan kontrolado ng kung sino man. Pero itong isa na to, kailangan nung aprubahan yan itong si Marcos Jr. ang kanilang budget dyan sa ICI. Kaya nga dapat din may fiscal autonomy nga itong mga to, pati nga ang hudikatura. Anyway, so ito po ngayon nandidiyan na, tama? So babalikan lang po natin ngayon. Sa ngayon mga kapatid, ang hamon nito pong abogado ng kampo nila Zaldico, prove it. Kasi po ang bahagi po ng kanyang 49 minutes na press conference, pinanood ko ito ng lubos ng buo. Sinasabi niya, mayaman itong kliyente ko 44 companies ang pag-aari nito. Hello? Kaya nga ang kanyang unang SALN, 4-point-something billion. Yung kanyang itong mga sinasabing air assets, hindi naman sa kanya yun Sa Mitsubishi yun na kumpanya. Yung kumpanyang yan, may pangalan ba doon ng kliyente ko? Yung nga sinasabi ni attorney kanina, di ba? Yung pagdadivest, etc. etc. So sinasabi din niya, sandali lang. Ano ba kaso? Ano ba kaso? Sabihin mo, ano ba ninakaw ng kliyente ko?
May ninakaw ba? Okay. Kasi nga ang tanong dito is, who, what, where, when, and how? Diba? Yung sinasabi niya kahapon, sabi ko, parang journalism ito ha. 5 W's and 1 H. Oh, dapat kung may ninakaw, sabihin niyo kung sino nagnakaw. Oo. Sino? Anong ninakaw? Ano ninakaw? Oo. Saan ninakaw? Yan. Kailan ninakaw? Yan. Paano ninakaw? Oo, lahat. Oo. Bakit meron bang nawala? Meron bang damage to the government? Sinasabi niya ha. 2025 kasi insertion. O yan na naman insertion. Sabi niya kahapon sa nagtatanong taga-media. 2025, di ba hindi nga napatunayan? Sabi niya, di ba hindi nga napatupad? Anong insertion? Right? Wala yan. Yun Wala ang yan. sinasabi niya. And then bottom line dito, sinasabi niya, ito ay he said, she said. Yan. Sinasabi niya dito na yung mga narrative against Zaldico twisted dahil daw sa misinformation. At kawawa naman kanyang kliyente. Oo, kawawa ang kanyang kliyente. Actually, napag-google ako doon sa ginamit niyang salita nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot ng abogado, well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid, wow, downtrodden. Pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi niyo si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima. Nako! Downtrodden. Nako, Kawawa downtrodden. naman. Nako po. Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Downtrodden si Zaldico. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Filon. Kala ko sinapian ka ni Vice Ganda. Kala ko sinapian ni Vice Ganda itong si Ma'am Chacha. Si Cookie Monster pala. Ganyan din naman talaga magsalita si Cookie. Downtrodden. Downtrodden? O meron tayo word of the day ha. Downtrodden ho tayo ngayon. Comment downtrodden. Zaldico downtrodden. Huy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Correct. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kasi kung nandun ako kahapon, pag-google ko ng downtrodden, ang itatanong ko kay attorney with all due respect, downtrodden po si Zaldico? Hindi po ba ang downtrodden dito ay ang mga biktima ng baha? Anak ka ng poo! Ano kayang isasagot niya doon? Yun lang naman ay tanong lang. Downtrodden ba, Ted Filon? Anak ka ng poo! Word of the day, downtrodden, ha? Oh, word of the day ho tayo dyan, downtrodden. Di ako nakapagsalita dito. Di ako makasingit dito kay Ma'am Didi Chat niya. Medyo kinakabahan ako nung bumibira siya, medyo napapaganito ako pero parang meron akong naaalala pagka tumitira siya, napapaganito na lang ako. Okay. Kala ko meron nalilipad na plato eh. Ha? Ano kasi, sounds familiar eh. Kawawa! Inapi ng lipunan! Yan. Kaya nga hindi makauwi dito sa Pilipinas yung kliyente niya. Kasi api siya. Kasi natatakot. Oh, api kawawa. Dahil baka Huwag na kasi kayo magalit kay Zaldico, baka matroma pa yan. kung ano ang mangyari Kawawa. Ako si attorney. O sige, attorney. Well, that's your opinion. Yun ang gusto ko kay attorney. Chill na chill kahapon Chill na chill tong si attorney. Eto, rektaho tayo. Sa mga kabalbalan nitong si Auntie Claire dyan sa Malacanang Press Cartel. Nako nakikita ko pa lang tong pagmumukha na to. Sa totoo lang, nakikita ko pa lang yung pagmumukha yan. Napapagod na tayo. Pagod tayo mga kababayan. Yung tipong ang bigat, parang siya naniba na masamang espiritu na yung presensya pa lang yan. Oh, ang bigat! Oh, sige na, Auntie Claire, banat ka na.
At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Ba't ka naka-block? Namatayan ka ba? First question is from Ivan Mayrina, GMA7. Namatayan. Namatayan nga siya. Namatayan ng konsensya. Namatayan ng hiya. Good afternoon, Yusek. I meant to ask this to the President but unfortunately he didn't take questions. Meron pa po kayang specific marching orders ang Pangulo sa mga ahensya in the way of providing immediate relief sa mga apektado po ng bagyo? Katulad din po na nakaraan, lahat po ay inuutusan ng Pangulo, ang direktiba po ng Pangulo ay mabilisang aksyon. Katulad po nito ay nagpadala na rin po siya ng mga first responders na maaapektuhan ng parating na bagyo. Dahil alam po natin na ito ay sinasabing malakas at kaya po ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na po ito para sa mga maaari maapektuhan ng malakas na bagyong ito. Understandably, ang galit po ng tao dito ay sa mga flood control projects. Yun po ang sinisisi kung bakit nagkaroon ng unprecedented levels of flooding in many areas. But there are also reports that this is partly due to also deforestation, quarrying. Yeah. Nandyan din po ang mga teorya na ito'y dahil sa unregulated development in the region. Is Malacanang, is the President also ordering investigation in these areas kung bakit po nagkaroon ng ganyang klaseng pagbaha? Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po din tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. So is the President expected to also order or has he already ordered the DNR to investigate? Sa ngayon po ay wala pa pong naipapaabot sa atin kung meron na po silang usapan na pamunuan ng DNR. But with that kind of situation, hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganong klaseng kalamidad. Hindi na kailangan iutos kasi ano ho yan iuutos niya? Sabaw-sabaw nga utak niya, di ba? Pambihira nung iutos. Walang utak ang presidente mo. Salamat po. Next question, Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpaabot po ng condolences ang United Arab Emirates and United States. At may we know po, dahil nga po sa devastation na sanhi po ng Typhoon Tino, may we know po kung may mga international aid na pong natanggap ang Pilipinas para sa bagyong Tino at kung meron man po ano-anong mga bansa na po ang nagpadala ng tulong at humingi din po ba tayo ng tulong sa kanila? Thank you. Wala po na call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating local government support funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus one partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA. Nako. Para Nako. Marami na naman silang nanakawin. Binibilang na ho ni Auntie Claire yung magpapadala ng tulong. Anak ng Petro Karamata, marami na naman nanakawin yung mga buhaya. Kasi yung mga donation yan eh. Mga donation yan. Kung madaling nakawin yung mga program appropriation sa DPWH, madali rin nakawin yung mga donation, yung 1 million donation sa Amerika. Hindi pa natin papasataan natin yun sa susunod na video. Para po sa pag-assist in our recovery efforts. Wala nga itong mga Amerikano na to, pagkatapos nilang nag-install ng sandamukal na EDCA site dito sa Pilipinas, pagkatapos nilang pinambabala sa mga Chino itong bansang Pilipinas, bibigyan tayo sa milyon. Ano kayo mga siraulo? Mga Amerikano na to, kahit tayo kung magalit sa inyo, nakakagalit ginagawa nyo, ha? Hindi na kayo naawa dun. Ang yaman nyo eh. Diba, ang dami nyong pera. Anak na to ko, bibigyan nyo kami $1 million? 59 million pesos? Yung tubig, kuryente, pwestuhan, lugar ng inyong mga EDCA site, libre?
Baka sa isang buwan pa lang na renta sa mga EDCA site na yan, yung mga tubig, kuryente nyo dyan. Mga walang nga kayo, baka kulang pa yung 59 million na yan eh. Bibigyan nyo kami ng 59 million pesos, sigurado kayo? Dahil nga naman walang kwenta presidente natin, kung ano na lang iba to, yun na lang yun. Pero maliho yun mga kababayan, kahit 10 milyon dolyar, kulang yan eh. Kaya mga kaibigan natin sila. Anong tawag nila sa atin? Little brown brother? Anak ng troko, brother? Talaga brother? Kakapal na mukha itong mga Amerikano na to. Saan na mukha yung EDCA site nyo dito? Yung mga chicks namin, diyan sa ano, di ba? Pinag-uwi nyo dyan sa Amerika. Hindi kami nagsasalita kasi gusto naman nila. Mahirap ang buhay dito. Pero 1 million pesos, $1 million? Seryoso kayo? Eh, kung ganun, parang walang kwenta pala yung pagpapakaaso ni Gibocho Doro. Nitong si, ano pangalan nung ano? Coast Guard. Tariela. On the ground. So, yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Salamat po, Yusek. Thank you. Next question, Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. 1 million Under pesos. the state of national calamity, ano po ba ang saklaw nito? Ano yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangan gawin ng gobyerno? Since national ang scope niya, ibig po bang sabihin nito kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede ring magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwedeng mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na? Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga halaga ng basic commodities and items. Ito po ay pangkalahatan. Pero sa ngayon po, hintayin po natin ang declaration mismo na manggagaling sa Pangulo dahil kanina lamang po ay kanyang inaprubahan ito. At ang rekomendasyon po ng NDRRMC ay inaprubahan, pero hintayin po natin mismo yung pinaka-declaration of national state of calamity at doon natin makikita kung ano po yung pinaka-detalye. Pero in general po, sinabi po ng DTI na patungkol po sa presyo ng mga basic commodities, pangkalahatan po ito. So, nationwide, ma'am, na magpapa-price? Opo, yan po yung pinaka-general. Yan po yung pinaka-general rule. Pero hintayin po natin ang pagpapalabas po mismo ng deklarasyon na magbumula sa ating Pangulo at tingnan natin po yung pinaka-detalye ng nilalaman po ng deklarasyon. Right. Ganon din po yun sa situation ng mga tao na gustong mag-apply for calamity loan, halimbawa? Depende po kung sila po ay qualified. Hindi naman po lahat ay pwede makautang kung hindi naman sila qualified member. Yeah. Thank you, ma'am. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Bali, tatanong ko lang po kung magkano po yung parang existing na emergency fund na pwedeng itap ng government to assist yung areas na naapektuhan ng Typhoon Tino? At saka kung meron na po bang LGUs or national government agencies yung nag-request for additional funding? Ngayon po, yung pinaka-specific amount ay wala pong binibigay sa atin. Ang sinabi lamang po ng DBM ay may sapat na pondo po. Kahit naman po ang LGU ay meron po silang respective budgets for disaster and calamity. So, sa ngayon po ay wala pong ibinibigay sa atin na detalye kung meron na po mga LGUs na nanghingi or nag-ask for replenishment. Pero yan po ay mapapakita naman po natin dahil mismo ang Office of the President siya po ang nagbigay ng pondo sa mga lugar na nasalanta. Thank you po. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, bago ko yung sa hunger, tanong ka lang din po, kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag? Ang paliwanag doon, madam, kasi ang presidente natin, nung dumadaan ng bagyo, siyempre medyo maulan, malamig, o tulog siya noon. Ngayon nagising na siya, kaya siya magigichismis. Ano ba nangyari dito ba? Ang dami sira-sira dito.
Ari dito. Di ba? Oh. Kaya yun ho, pero wala naman ho yan mga kababayan. Yang pagpapatawag niya na yan, wala akong kwenta yan. Okay? Wanag ng palasyo dito. Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya nakikimarites lang siya, nagmo-monitor lang pero wala naman ho talagang ginagawa. Parang ganun ho. Nagmo-monitor ka, ano nangyayari? O, kawawa na ba mga Pilipino dyan sa Cebu? Yan ang target ko eh. Yan ang target kasi yung pamilya namin galit sa mga Pilipino kaya talagang yayariin namin yung mga yan. Di ba? Pumunta po doon pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Hindi nyo lang ramdam. Hindi nyo lang ramdam. Di ba? Nagmo-monitor yan si Bangag pero hindi nyo lang ramdam. And then ma'am, yung sa hunger po ma'am, sabi ng SWS tumaas from 16.1 nung June, ngayon tumaas yan ng 22%. So despite nga yung effort ng government, meron tayo sa DSWD and meron din tayong 20 peso na rise from DA, parang yung hunger, ang laki ng tinaas niya, more than 5%. Ano po ang paliwanag ng palasyo? Huwag natin kalimutan na sunod-sunod ang kalamidad na naranasan ng mga kababayan po natin. Ito po ay nakaapekto po ito sa patuloy po na pagtatrabaho ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang DSWD para po maipababa ang hunger rate ng bansa. But ito po mga survey na to ay makakatulong naman po at ito naman po ay ikukumpara at ibabangga din po sa data na nakukuha mismo ng gobyerno. At tandaan po natin hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa mga programa tulad ng mga walang gutom program, special feeding program, SIL, at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po siguro naranasan natin to because of the calamities na sunod-sunod. Hindi po isa eh. Sunod-sunod po yung nararanasan natin. And then another survey, ma'am, yung sa Okta naman, sabi bumaba pa rin yung trust and performance rating ni Pangulo despite nga yung effort nga na linisin yung government at yung ongoing investigation ng ICI. Ano po ang paliwanag natin dito? Pero nandun pa rin po, yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Last question from Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. I would like to ask lang po regarding the recent visit of Secretary Lopez to the LRT stations, and he reportedly seen some improperly maintained facilities sa LRT. Nakapag-report na po ba dito si Secretary Lopez, and may directive po ba ang Pangulo regarding this if sumusunod ba ang private entity na nagpaparan sa LRT regarding the contracts na meron sila? Nakausap po mismo natin si Acting Secretary Lopez at binanggit niya po na pinagre-report niya po ang LRTA na siya pong inutusan na kausapin mismo ang pamunuan ng LRMC at kailangang matugunan ang kanyang nakita na hindi maganda sa Baclaran Station sa LRT1. So within this week, dapat makapagsumite na po ng report ang LRTA. At ang mandato naman po sa kanya ng ating Pangulo ay maginhawa ang mga nararanasan ng mga commuter sa LRT. So, yan din po ang kanyang ginagawa. Kaya po yung mga nirereklamo na mga hindi kagandahang naghaganap sa LRTA, rather LRT1, yan naman po ay tinutugunan ni Acting Secretary Lopez. So, most probably after mabigay ang report na ito sa kanya, ito po ay ibibigay niya rin sa Pangulo. Follow-up question to that, Yusek. Gusto ko lang din itanong yung reaction of the Malacanang regarding the alleged humiliation of Secretary Lopez to an employee, to the LRT1 regarding po dun sa inspection niya. Did Secretary Bano explain himself already what happened to that? Sa ngayon po, wala pa po kami napag-usapan dyan. Pero makakarating po sa Pangulo. Thank you, Yusek. Follow-up question from Ivan Mayrina. Ma'am, pahabol lang, naghain na po ng request na makakuha ng kopya ng SALN ng Pangulo ang grupong Akbayan, Tindig Pilipinas,
at iba pang civil society Sa groups. Ombudsman? Yes. Hintayin na lang po nila. Hindi naman po pipigilan ng Pangulo yan. Hintayin po nila kung ano po magiging tugon ng Ombudsman. Thank you. That is the last question, Yusek. Thank you. Salamat. Pagpapalabas ng higit 1 trillion pesos program budget, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 Anak ng toka, delivery pa lang. Magre-recite ka sa class. Ayun na nga mga kapabayan. Napakawalang kwenta talaga na itong si Auntie Claire. Kumbaga, yung makikialam mo tayo kung ano bang action ng ginagawa ng pamahalaan dito sa dilubyong dadaan sa atin na ito. Ang binibida pa rin itong si Marcos. Tapos na si Marcos Jr. Huwag ka na mangampanya, madam. Panalo na yung boss mo. Ibalita mo sa amin yung trabaho niya. Huwag mo na siyang papugiin o papugiin o ika nga, pangampanya pa. Tapos na siya. After nitong terminin na to, City Jail ang bagsak niya, walang yung walang yakay, magsasama-sama kayo doon. Ikaw, Auntie Claire, ha? Dami mong kababuyan na linabas sa mga nakalipas na panahon. Akala mo ganyan na gumagana ang mundo. Akala mo yung mundo ano lang, pagka nasa taas kayo, titigil yan. Hindi yan. Parang gulong yan. After 3 years, nasa baba na kayo. So pag nasa baba na kayo, tatakbo kayo sa ICC, gano'n? Tingnan natin kung pagtatanggol kayo ng ICC pagka dumating yung punto na yun. Yung pagtatanggal nyo sa mga aksyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung yung pagtatanggol na ginagawa nyo, gagawin sa inyo yon ng ICC. Diba? So, maraming salamat doon sa pag-support sa PH Team. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag ko kayong magpabudol dito kay Auntie Claire at dito kay Marcos Jr. Mahalin natin ang Pilipinas.